This is Chris TBPH. Today, good morning, good afternoon, and good evening. Today, magko-comment po tayo, mag-share tayo ng opinion about dun sa food vlogger na si Yobab. Si Yobab. Para sa akin po kasi, yung pag-criticize niya ng pagkain sa coffee break sa Iloilo is parang hindi siya tama. Kasi, nung pinanood ko yung video niya, although siguro hindi lahat yung video na yun, pero yung pinanood ko kasing video niya is, sabi niya, yung mga cakes daw na nandun sa harapan niya, hindi masarap, matabang, yung lasagna matabang, yung coffee hindi masarap, ganyan din. Tapos, nagsabi pa siya na puta. Ganon, parang ganon, no? Para sa akin, kasi pag food vlogger ka, yung nagbibigay ka ng rate sa mga food na kinakain mo, dapat, dapat mo yun, yung ipaliwanag mo ng maayos. Katulad yung cakes. Anong flavor ng cakes? Yung, sabihin na natin, strawberry cake siya. Natikman mo ba na nandun yung strawberry cakes? Nandun yung flavor niya? Kung wala, dapat sabihin mo yun. Sabihin mo yung hindi siya ganong matamis, hindi ko nalasahan yung strawberry ng nasa cake, ganyan, wala akong nalasahan. Dapat ganun yun. Hindi lang sasabihin mo, lahat ng cake na to hindi masarap, matabang, ganyan. Hindi. Paano malalaman nung ibang, yung viewers mo kung bakit matabang siya? Wala ba yung lasa nung chocolate cake na yon? Di ba lasang chocolate? Di ba dapat ganun sabihin mo talaga? Di ba yung coffee, bakit hindi masarap? Kulang ba sa pagka-bitter ng coffee? Di ba yung aroma ba ng coffee hindi mo naamoy? Ganun sana, di ba? Para at least hindi niya lang sasabihin na hindi masarap. Basta umupo siya doon, tinikman niya lahat, hindi masarap. Dapat pinaliwanag niya kung paano hindi naging masarap yung mga cakes na nasa harapan niya. Paano yung lasagna hindi masarap. Dapat, yung lasagna, yung cheese ng lasagna, hindi ko nalasahan. Yung kulang siya sa meat, kulang. Dapat ganun pinaliwanag niya. Kasi food critic ka, di ba? Dapat ganun ang pinaliwanag niya. Hindi yung inano niya na lang basta-basta na yung pagkain dito sa coffee break, yung mga cakes, hindi siya masarap, matabang. Dapat pinaliwanag niya bakit naging matabang, bakit hindi masarap, 'di ba? Hindi lang basta-basta ganun kasi ang sinisira niya is yung coffee break na coffee shop na matagal na establish dun sa Iloilo. Tapos ang sinisira niya pa is yung lugar kung nasaan siya, 'di ba? Kasi syempre nasa Iloilo ka, yung coffee break is matagal na sa Iloilo na naka-ano yan. So, ganon, di ba? Sa mga vloggers naman na tinitira siya, yung personality niya is mali naman yun. Dapat dun tayo sa issue. Kung ano yung sinabi niya, dun yun dapat yung i-criticize niyo sa kanya, hindi yung personality niya. Kasi ito ga si Yobab na to, nakikita-kita ko na rin to before pa, na tinry niya na rin mag-diet, ganyan-ganyan. Tapos hanggang tinanggap niya na lang kung ano talaga siya, kung gano'n na talaga kataba siya, ganyan. Tinanggap niya na lang yun kasi hindi niya na binago. Kumbaga, love yourself na lang, di ba? Parang gano'n na yung dating. Sinusubaybayan ko rin before yung mga vlog nito yung bumibili siya ng damit niya sa Thailand, mga ganong bagay ba. Pero yung pag-criticize niya dun sa coffee break na coffee shop is dapat inayos niya details by details kung bakit hindi masarap yung mga pagkain, 'di ba? Para at least yung mga viewers niya is maliwanagan na kung bakit nasabi niya hindi masasarap yung mga cakes, tsaka yung lasagna, tsaka yung coffee, etc. 'Di ba? Tapos nagsabi pa siya ng puta. Dapat instead of mag-apologize na lang siya na pagsabi niya ng ganun, 'di ba? Kasi kasiraan niya sa coffee break, sa coffee shop na niya, 'di ba?
Para sa akin ha. Kasi ako kasi, ano din ako eh, ano ako, cake decorators ako, tapos mahilig ako magluto, ganyan. Ngayon, dito sa Dubai, pag bumibili ako ng mga kakanin sa ibang mga, yun sa mga nagtitinda, mataas ang level ng taste ko. Pag natikman ko yung kakanin na kinain ko, hindi siya masarap, sobrang tamis. Isang beses lang ako bumili, hindi na ako umuulit. 'Di ba? Pero hindi ko na sinasabi, no, uy, yung tamis-tamis ng ano, hindi ko sinasabi yun. Kumbaga, I keep it inside na lang, pero hindi na ako uulit na bibili. Ganon. Kasi ayoko rin ng matamis masyado sa kakanin, sa cakes, ayoko ng matamis masyado. Mm. Tapos sa cakes, gusto ko, kung ano yung flavor ng cake, gusto ko, natitikman ko talaga yung flavor niya, yung katulad ng strawberries or chocolates. Kapag masarap, sarap naman nito. Ganun ako, napapaganon ako. Kasi nga, natikman ko yung flavor ng cakes. Ganyan. Tapos, aanin ko yan, gagayahin ko yan. Gagayahin ko yung cakes. Gagayahin ko siya. Kapag hindi ko nagustuhan yung cakes, hindi ko siya ginagaya. Kasi ganun yun eh. Kapag mapapawaw ka ba, ganun 'di ba? Kasi yung details ng flavor, sasabihin mo talaga, sarap naman nito. Sarap nung ano niya, yung flavor niya, ng ganyan. Yung strawberry cake, nalasahan ko talaga yung pagiging strawberry niya. Yung orange cake, nalasahan ko talaga. Dapat ganun, 'di ba? Ganun dapat yung food critics. Hindi lang basta sasabihin mo, hindi masarap itong mga ito, matabang, ganyan. Dapat hindi ganun. Paano nila may improve yung mga cakes nila kung hindi mo i-details kung saan sila kailangan nilang i-improve yung cake nila, di ba? Kunyari, yung strawberry cake, chocolate cake, etc. Sinabi na hindi masarap to, ganyan-ganyan. Pero hindi mo dinetails. So, paano malalaman kung saan nila kailangan i-improve yung product nila kung hindi mo sasabihin by details, di ba? So, this is Christy BPH. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!